Ang emergency crew na dumating sa isang kilalang hotel sa San Francisco ilang oras sa 2026 ay natagpuang patay si Victoria Jones, anak ni Tommy Lee Jones. Ngayon, sinusubukan ng mga pulis na alamin kung ano talaga ang nangyari na naging dahilan para maging trahedya ang simula ng bagong taon habang unti-unting lumalabas ang nakakakilabot na mga detalye. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ngayon, bago tayo magpatuloy dito, may isang bagay na ginagamit namin dito sa Law and Crime na maaaring maging napakakapakipakinabang para sa inyo. Tinatawag itong Truth Finder. Ito ang serbisyong ginagamit namin sa Law and Crime para magsaliksik sa pampublikong record. Gusto mo bang talakayin ang isang kapakipakinabang na mapagkukunan? Ilagay mo lang ang isang pangalan, makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa address, makakakuha ka ng kasaysayan ng kriminal, at masasabi ko lang na makakatulong ito para magkaroon ka ng kapanatagan ng loob. Ang Truth Finder ay isa sa pinakamalaking public record search service sa United States. Sa bayad na subscription, may unlimited access ka sa ulat tungkol sa halos kahit sino. Kasama rin dito ang paghanap ng rehistradong sex offender sa inyong lugar. Kaya manatiling may alam, manatiling ligtas, at tingnan ang mga pampublikong record gamit ang Truth Finder now sa truthfinder.com/lc-sidebar. Si Victoria Kafka Jones, ang 34 anyos na anak ni actor Tommy Lee Jones, ay natagpuang patay sa isang marangyang hotel sa California. Pero kung paano siya nauwi sa ganong kalagayan, nananatili pa ring misteryo. Iyan ang tanong ngayon. Ang Fairmont Hotel ay kilala sa pagtanggap ng maraming sikat na personalidad. Isa itong napakalaking ari-arian. Pero sa pagkakataong ito, sa halip ng mga tagahanga, ang hotel ay pinuntahan ng mga pulis ng San Francisco, mga bumbero, at mga technician mula sa opisina ng medical examiner. Ayon sa TMZ, may tawag na natanggap tungkol sa isang medical na emergency bago mag-3 ng madaling araw, noong Huwebes. Kaya ito ay araw ng bagong taon. Mga 20 minuto matapos iyon, sinalubong ng pulis ang mga paramedic na nagsabing may natagpo ang patay na babaeng nasa 8 edad. Ayon sa source ng Daily Mail, nakita ng bisita ng hotel si Victoria sa sahig ng ika-14 na palapag ng Fairmont. Iniulat ng The Mail na inakala ng bisita na nawalan lang ng malay si Victoria dahil sa pag-inom, kaya inalerto nila agad ang staff ng hotel. Agad nilang napansin na seryoso ang sitwasyon at hindi na tumutugon si Victoria. Ayon sa dispatch audio na nakuha ng TMZ, unang lumabas sa radyo ang tawag bilang posibleng overdose. Pakinggan ninyo ito. Magpapadala ako sa Jones at Leavenworth Coroner, 3 sa overdose na may pagbabago ng kulay sa Control A1. Sabi ng TMZ, si Victoria ay namatay sa lugar ng insidente. Hindi pa inilalabas ng mga opisyal ang sanhi ng pagkamatay, hinihintay pa ang resulta ng medical examiner. Pero ayon sa mga autoridad, wala namang malinaw na ebidensya ng foul play, tulad ng pananakit sa katawan. Mukhang hindi rin ayon sa kanila na si Victoria ay nagpakamatay. Hindi rin malinaw sa ngayon kung si Victoria ay rehistradong bisita ng hotel o dumalaw lang siya roon. Sana makuha natin ang mga sagot sa tamang panahon, pero ikukwento ko pa ng kaunti tungkol sa kanya. Kaya kahit na may connection siya sa kasikatan ng kanyang ama, si Victoria, mukhang ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa labas ng limelight ngayon. Kasama rin niyang lumabas ang ama sa ilang premiere sa mga nagdaang taon. Pero ang alam natin ay ipinanganak si Victoria noong Setyembre 3, 1991 kina Jones at sa dati niyang asawang si Kimberly Coughley. May kuya siyang si Austin na 10 taon ang tanda sa kanya. Ngayon mukhang susundan ni Victoria ang yapak ng ama niya sa Hollywood, lalo na nung una. Unang lumabas siya sa pelikula sa Men in Black 2, maliit ang papel, nung 10 o 11 taong gulang siya. Noong 2006 pinuri ni Tommy Lee Jones ang trabaho ng kanyang anak na babae sa panayam sa New Yorker. Sa western na pelikula, ang 3 libing ni Melicatis Estrada na siya ring nag-direct, sinabi niya ito sa magazine. Magaling siyang actress na may sad card at mahusay sa Espanyol. Nung siya ay sanggol pa, sinabi ko kay Leticia, ang kanyang yaya, na kausapin siya sa Espanyol. Ngayon sasabihin ko ito. Ikinuwento niya ang naging problema ng 14 anyos niyang anak sa maagang call time. Sabi niya, pinatalsik ko ang anak ko. Kailangan niyang gumising ng 5 ng umaga para sa kanyang bahagi. Isang umaga, ayaw niyang bumangon sa kama. Sabi ko, anak, trabaho ito pero ayaw pa rin niyang gumalaw kaya pinatalsik ko siya. Tapos, nang hindi ko alam, pumunta ang mga staff ng production at ginising siya tapos dali-dali siyang dinala sa set sakto sa oras. Kaya si Victoria ay nagkaroon pa ng ilang maliliit na papel sa pag-arte sa paglipas ng mga taon, pero pagkatapos ay mukhang tumigil na siya sa pag-arte. Iniulat ng San Francisco Chronicle na ayon sa record ng Korte ng California, ilang beses na naaresto ngayong taon si Victoria Jones sa hindi bababa sa 2 county dahil sa mga kasong misdemeanor. Nakumpirma namin sa record ng Korte ng Santa Cruz County na naaresto si Victoria Jones doon nung nakaraang tag-init dahil sa pagkalasing sa publiko at paglaban sa pulis. Pero sa ngayon, hindi pa namin makumpirma kung siya nga ang parehong tao.
Ayon sa record ng korte ng Napa County, 2 beses na aresto si Victoria Kafka Jones doon noong nakaraang taon. Noong Abril 2025, kinasuhan siya ng 3 misdemeanor, paghadlang sa peace officer, pagmamayari at umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Noong Hunyo, kinasuhan din siya sa parehong county ng misdemeanor na domestic battery. Nag-plead siyang not guilty sa parehong kaso at nakalaya sa piyansa. Tingnan natin habang binubuo pa ang mga sagot. Nananawagan ang mga pulis ng San Francisco sa may information na makipag-ugnayan sa kanila. Ang numero ay nasa screen. Isasama namin ito sa episode description. Maaari kang tumawag sa 400 at 15,500 at 75 400 at 44 o magpadala ng text sa tip 400 at 11 na may San Francisco Police Department sa simula ng mensahe. Bago tayo magpatuloy, nakikiramay kami kay Tommy Lee Jones at sa kanyang pamilya sa kanilang pagkawala. Ibig kong sabihin, ano man ang mga pangyayari, ito ay isang masakit at trahedyang paraan para simulan ang bagong taon. Nakikiramay ako sa kanila. Sana ay malaman nila ang nangyari sa hotel room at magbibigay kami ng updates sa inyo. Pero gusto ko pang pag-usapan ito ng kaunti dito mismo. Ngayon, ipakikilala ko si retiradong homicide detective Phil Waters para talakayin ito. Salamat Phil sa oras mo. Maligayang bagong taon. Talagang napakalungkot na simula ito ng bagong taon. Una, gusto ko lang maintindihan, pupunta ba ang isang homicide detective sa isang eksena na ganito? Ibig kong sabihin, ano ba ang itsura ng paunang investigasyon? Maligayang bagong taon, Jesse. Masaya akong makabalik kasama ka. Sa palagay ko, sa isang partikular na pangyayari tulad nito, kung saan meron kang kahit papaano, sa simula pa lang iko-kategorya ko ito bilang isang kahina-hinalang pagkamatay. Walang paraan para ipaliwanag, wala talaga. Mukhang walang nakikitang palatandaan ng trauma sa katawan. Sa tingin ko, sa HPD, magpapadala kami ng 2 tao doon. Malamang magpapadala muna ng crime scene unit para tingnan ang lugar, tapos tatawag pabalik sa homicide at magpapadala ng 2 tao doon. Dahil maraming tanong, medyo kakaiba lang na nangyari na itong dalagang ito ay natagpo ang patay sa gitna ng hallway sa kalagitnaan ng gabi. Kaya siguro ganun nga. Sa tingin ko sa ganitong mga sitwasyon, magpapadala sila ng magka-partner. O isang kwarto sa hallway. Nakakatuwa nga kapag may kausap kang hotel, di ba? Paano kaya ito iba sa bahay? Paano naiiba ang eksenang yon kumpara sa ibang lugar kung saan ka nakakita ng bangkay? Iba ba ang investigasyon doon kung may hinahawakan kang napakalaking ari-arian na ganito? Ayos yan na tanong. Dahil nagtrabaho ako sa seguridad ng 22 taon sa isang malaking hotel sa Houston. At nagkaroon kami ng ilang mga insidente sa hotel na kinailangan ng aksyon ng pulis. Ilang beses din na kinailangan ng tugon mula sa homicide. At iba ito sa paraan na may iba kang kapaligiran. Iba pa rin ang may sarili kang bahay. Alam mo yon, may sarili kang tirahan. Meron ka, sa kaso ko, parang meron kang 1,000 bahay, ganun mo siya tinitingnan sa bawat kwarto. Kaya bawat kwarto kung tutuusin ay parang isang tirahan, tama ba? Depende kung saan ito nangyayari. Ngayon, kung mangyari ito sa isang kwarto, yung pasilyo na yon ay sisiguraduhin na ligtas at yung palapag na yon ay sisiguraduhin na ligtas. At pagkatapos, kailangan mo na lang talagang gawin ito. Habang pumapasok ka, kailangan mong simulang i-canvas ang palapag na yon. Kung kailangan mo talagang gawin, kailangan mong makuha ang kooperasyon ng pamunuan. Siyempre, para masiguro ang mga eksena at hindi maistorbo ang normal na operasyon ng hotel. Sa ganong aspeto, mas nagiging komplikado at mas maraming gumagalaw na bahagi. At pagkatapos, isinasagawa mo ang investigasyon sa parehong paraan na gagawin mo kahit saan man lumitaw ang eksena. Pero ang pagsesiguro doon siguro ang pinaka-critical. Pero may isip mo na may mga camera sa lahat ng dako. Kaya kung sinusubukan nating gawin ang timeline ng mga pangyayari or kung ano ang mga galaw niya or kung kailan siya pumasok sa kwarto, madali nating madodokumento yon. Tama ba? Sa tingin ko, oo, lalo na kung nasa loob lang ng hotel ang lahat. Pero hindi mo rin alam kung umalis siya ng hotel at bumalik, mga ganong bagay. Oo, gagawin mo. At may mga paraan para gawin yon. Alam ko na yung hotel na pinagtatrabahuhan ko noon, ganun din. Nung nagsimulang kumalat talaga ang mga video, naglagay sila ng mga video camera. Ina-assume ko na na-update na ng hotel na pinagtatrabahuhan ko noon lahat ng mga sistema nila,
At ina-assume ko rin na itong hotel dito sa San Francisco ay may closed circuit television coverage. Kaya kailangan mong gawin yon. Pagkatapos, pwede ka nang pumunta sa the oras ng pagpasok at paglabas sa kwarto at magkaroon ng ideya kung kailan siguro. Pagkatapos, pagsamahin mo ito sa video footage mo para malaman ang timeline. Kaibiganin at kausapin ang mga saksi at kaibigan. Tingnan ang mga cellphone. Ibig kong sabihin, napakaraming paraan lalo na sa digital na mundo na ginagalawan natin para buuin ang isang timeline. At talagang magiging mahalaga yun dito. Kasi ang tanging kakaiba lang sa kasong ito ay mag-isa na lang ang dalagang ito ngayon. May isang tao at sa tingin ko nabasa ko isang bisita pa. Hindi sinasabi na may kaugnayan sila sa kanya, nakita lang siya. Kaya yun ang magiging mahalaga. Una kong naisip, sino ang nakakita sa kanya? May relasyon ba sila sa kanya? At pagkatapos ay sinusubukan mong balikan ang mga nangyari. Paano siya napunta mag-isa sa sahig? Pero ulit-ulit, kailangan mong magsimula mula sa kung nasaan siya, tapos balikan mo mula doon at subukang tukuyin kung saan siya nagsimula. Nabanggit mo na ito dati. Kapag sinabi nilang walang ebidensya ng foul play, may dalawa akong tanong tungkol doon. Yun lang ba? Walang palatandaan ng panlabas na trauma, tama? Ganon din iniisip ko. Pwede ba yun magbago? Pwede ba nilang sabihin? Walang paunang ebidensya ng foul play pero pwedeng magbago yan habang umuusad ang investigasyon. Wala namang palatandaan ng foul play. Imbento lang yan ng media, di ba? Hindi ko talaga gagamitin ang salitang yon sa mga soundbite. Mas sasang-ayon ako sa sinabi mo lang ngayon. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang trauma sa katawan pero tuloy pa ang investigasyon. Bakit mo nasabi yon? Pwede pa bang magbago? Linawin ko, hindi namin ginagawa yon. Maring ganon nga, maring ito ay isang pagkamatay na hindi naman dahil sa kahina-hinalang mga pangyayari na may ibang taong sangkot o maaring maraming dahilan. Pero pwede bang magbago yon? Ano ang maaaring magdulot ng ganoong pagbabago? Paano ba natin dapat ito pag-isipan? Depende sa investigasyon ng sagot dyan, RYAN. Kaya ikaw, ayaw mo munang pangunahan ang sarili mo. Isa ito sa mga bagay na bago ka lumabas at magsalita at sabihin na lang natin para sa usapan natin kung gusto mong lumabas dyan. Kung sakaling matukoy nila na may mga kahina-hinalang pangyayari sa likod nito at nagsisimula na silang mag-imbestiga tungkol doon, dapat kang mag-ingat sa paglabas at pagbibigay ng pahayag sa publiko na ikaw. May ebidensya na kaming nagtuturo sa ibang direksyon pero nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Manipis ang linya dyan kasi kapag naglabas ka ng pahayag, ang hotel ay nag-aalala sa seguridad ng bisita nila. Kaya kung ito ay isang bagay na kahina-hinala ang pinagmulan, o kung ito ay dahil sa ginawa ng ibang tao na pumatay sa kanya, ang mga bisita ng hotel ang maaapektuhan. Kailangan mong tiyakin na may pakiramdam ng pagkaapurahan dito para masigurong ligtas ka. Ginagawa ng autoridad ang lahat para makakuha ng sagot, kaya nagkakaroon ng problema sa pampublikong imahe. At pinapakalma ang mga tao na wala tayong mamamatay tao na malayang gumagala dito sa hotel. At kung meron man natatangi ba ito sa kanya o isa lang ba itong random na tao na kilala mo? Pumasok siya sa hotel, hinuli, pinatay sa hindi malinaw na paraan saka tumakas. Kaya ulitin ko, kailangan mong mag-ingat dyan. Kailangan mo talagang mag-ingat. Kung lalabas ka at magbibigay ng pahayag ng kahit anong klase, mas mabuti na may basehan ka kung saan ka papanig o anong paninindigan ang gagawin mo. Kung lalabas ka at magbibigay ng malabong pahayag, ang nagagawa lang nun ay nagkakaroon ng mga tao online na nagsisimulang gumawa ng mga conspiracy at kung ano-ano pa. At nagdudulot lang ito ng kalituhan na hindi naman kailangan. Ako lubos kong naiintindihan at tama ang punto mo tungkol dyan. Kailan malalaman ang sanhi at paraan ng pagkamatay at kailan ilalabas ang impormasyong yon? O makukuha yan ng medical examiner. Kapag ginawa nila ang autopsy, maaaring matukoy nila ang paunang sanhi ng pagkamatay. Siguro ito kasi base sa nakita sa lugar ng insidente. Ang sinasabi sa amin ay, alam mo na,
Suot pa niya ang kanyang damit at iba pa, kaya walang nakikitang palatandaan ng trauma sa lugar ng insidente. Pero kapag dinala na siya sa medical examiner at sinimulan ng suriin ang katawan, maaaring makakita sila ng ilang palatandaan ng trauma. Maaaring merong bagay doon na hindi nila nakita sa lugar ng insidente. At alam ko na nagkaroon ako ng eksena kung saan may namatay. Dinala namin yung lalaki nakarating siya sa opisina ng medical examiner. Ginawa ko ang autopsy at natuklasan kong at gamit ang isang distornilyador. May sugat siya sa dibdib na tinusok. Na walang dugo, walang pagdurugo. At pero nung inilagay siya sa mesa at ineksamin, makikita mo na ito ay isang napakaliit na sugat ng tusok. At doon siya namatay. Sinaksak siya ng kasintahan niya gamit ang distornilyador. Kaya marami pang mga bagay na ikukwento. Ang bangkay na yan ay ebidensya at kapag naisagawa na ang autopsy. Ngayon, maaaring malaman nila kapag ginawa na ang autopsy na maaaring may mga problema sa puso. Maaaring may iba pang makita sa mga laman loob ng katawan na magsasabi sa kanila kung ano ang pinaniniwalaan nilang nangyari. At ito ay paunang pagsusuri lang, tandaan mo? Pero sa tingin ko, sa kasong ito, sa mga ganitong kaso, ang magiging mahalaga ay ang tox test. At yung mga tox test na yon, alam mo, minsan inaabot ng buwan bago lumabas ang resulta, siguradong mga linggo. At pagkatapos, mas magkakaroon ng ideya ang medical examiner kung paano magbibigay ng aktwal na desisyon tungkol sa sanhi ng kamatayan. Kapag alam na natin ang sanhi ng kamatayan, doon malalaman ang paraan ng pagkamatay. Kaya yung mga ganong uri ng paraan ng pagkamatay na maaari nilang ideklara itong homicide, maaari nilang ideklara itong natural, maaari nilang ideklara itong aksidente, maaari nilang ideklara itong hindi matukoy. Kailangan nating maghintay. At alam ko na dyan nagiging mainipin ng mga tao, lalo na kapag may medyo kilalang pagkamatay na ganito, na hindi agad maipaliwanag sa pinangyarihan. At muli, nagdulot ito sa mga tao na mag-imbento ng kung ano-anong katawa-tawang teorya ng sabwatan at mga kwento. Sa huli, hayaan nating magtrabaho ang mga investigador. Naisip ko rin, iba ba talaga ang pamilya? Ano ang ibig kong sabihin? Bago natin tapusin, paano mo ipapahayag sa pamilya ang mga natuklasan bago pa man sa iba, bago pa sa media? Ano ang pag-uusap nyo sa pamilya? Sinasabihan mo ba sila habang iniimbestigahan? Gaano kadalas mo silang kinakausap? Ano ang mga resulta? Kwento mo naman sa amin tungkol doon. Well, nagawa ko na yan ng maraming beses at iyon nga. Isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang homicide detective ay ang gabayan ng pamilya sa pagdaan sa isang pagkamatay. Sa umpisa, hindi talaga maipaliwanag yon. Sa tingin ko, mga 34 na taong gulang siya, batang babae sa pinakamagandang yugto ng buhay niya. At bigla na lang, boom, nangyari ito. Palagi kong pinili ang paraan na maging diretso at bukas at tapat hanggat maaari dahil iyon ang pinakamainam na paraan ng pakikipag-usap sa mga pamilya. At sinabi ko na ito sa mga pamilya, sinabi ko, tingnan ninyo, ayokong sabihin sa inyo ang isang bagay na gusto ninyong marinig lang. Dahil kapag nalaman ninyong iyon ang ginagawa ko, magagalit kayo sa akin at ayokong magalit kayo sa akin. Kaya gusto kong maging tapat, gusto kong maging bukas, at gusto kong sabihin sa inyo kung ano ang natutuklasan ko sa takbo ng investigasyon. Para mas magawa nating harapin ito dahil mahirap talaga kahit sino pa ang tao at kahit sino pa ang apektado ng pagkawala, kaya mahirap itong gawin. Sinubukan kong maging maunawain at intindihin kung ano ang pinagdadaanan nila dahil naranasan ko na rin ang mga ganitong bagay. Kaya nagkakaroon ako ng kaunting pananaw tungkol dito. At palagi kong sinasabi sa kanila, alam mo, pasensya na, talagang nakikiramay ako sa pagkawala nila at palagi kong sinisikap na iparamdam sa kanila na ipinagdarasal ko sila. At totoo yon. Nagbibigay ito ng kaunting ginhawa at aliw kahit paano sa mga pamilyang nakausap ko sa aking karera. At Phil, sasabihin ko sa'yo, swerte sila na ikaw ang kasama nila. Phil Waters, salamat sa oras mo. Babantayan namin ito at titingnan ang patutunguhan. Pinahahalagahan ko ito. Salamat sa pag-imbita sa akin, Jesse.
At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, pakisubscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify, or saan man kayo nakikinig. Follow niyo ako sa X or Instagram, Jesse Weber po. Hanggang sa muli.